Ito tingnan nyo kung gaano kayabang itong John Vic Remulla na ito na tila akala mo talagang alam na alam niya gagawin, sablay nga. Inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na posible siyang tumakbong presidente sa 2028. Katunayan, meron nga raw nag-alok na pondohan ang kanyang kandidatura. Narito ang report. Abalang-abala si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon mula sa paghahanap kay Zaldico dahil sa flood control scandal hanggang sa pagtugis kay Atong Ang para naman sa kaso ng missing sabongeros. Lumulutang tuloy ang pangalan ni Remulla para sa 2028 elections. Sa programang Storycon ng One News, inamin ni Secretary Remulla na merong 2 kontratistang nag-alok sa kanya ng 1 bilyong piso panggastos daw sa kanyang kampanya kung sakali. Pero meron daw Feeling din talaga nito, no? Talagang inaangat niya yung presyo niya, parang yung escort na, escort, sorry naman, hindi pala escort, yung babae na tinipan daw siya ng isang senador, di ba? At sabi sa kanya, ang bayad daw sa kanya, 250 ba yun? Maniwala ka. Sabi ko sa inyo, hindi, ako naniniwala ako dun sa binigyan siya ng senador o whatsoever. Pero yung 250,000, kalokohan yun, katarantaduhan yun, maniwala kayo sa akin, katarantaduhan, hindi magbibigay ng ganun kalaki. Kaya lang niya sinabing ganun kalaki, tinataas lang niya yung presyo niya para pagka nag-PR siya o nagpa-walk siya, mataas ang ikaw yung kinuha ni Senator, di ba? Sisikat siya, di ba? Oo, 250 sa'yo. So, naku, hindi ka papayag ngayon na mas mababa sa 50 ang PR mo, di kaya ang pakangkang mo, di ba? Ako sa tingin ko, yun ang tansya ko Hindi ko sure kung nagpapaganon siya, pero sa tansya ko nagpapataas ng presyo, whatever service that she is giving dun sa mga customer niya, at I do not know na. Pero still parang ganito yung style ni John Vic Remulla may nagbigay sa akin ng may gusto magbigay sa akin ng 1 billion blah blah blah. Yeah? Ano to? Para magpataas ka rin ng presyo pag tumakbo kang presidente, pagkakakitaan mo, manalo matalo may ma-take home ka. Ay, style mo bulok. Sinong gunggong ang magbibigay sa'yo ng ganong kalaki na alam naman nila si VP Sara Duterte ay mananalong presidente? It's pretty, ngayon pa lang, okay? Ngayon pa lang, obvious na, the next president will be VP Sara Duterte. Saan ka nakakita ng politiko na siniraan, araw-araw inawasak ng media, araw-araw binabanata ng Malacanang, pero anong nangyari? Kabaligtaran, umangat siya, bumaba lahat ng bumabanat sa kanya. Saan ka makakita ng ganong klaseng politiko o kandidato? So, walang businessman ang tataya sa'yo. Katarantaduhan yan. Walang businessman na magre-risk ng ganong kalaki na alam naman nilang sure win itong isa. Pwede pa, sinusuhulan ka for, maybe, I do not know sinusuhulan ka for a favor. Maybe they are asking for favor, pero para suportahan ka sa kandidatura mo, katarantaduhan yan. itong kapalit. How do they make paramdam yung mga ganong may 1 billion patakas? Dahil kasi lagi niyang they will flatter you. Sabi, pwede ka maging ganito. Baka may plano ka. Makakatulong yung grupo to. May nakahanda daw ng ganyan Sus! Kailangan rin nila ng tulong. Yung ganon, yung pataklits, di ba? Yung ganyan, Sekretary, gumagamit ka din ba? Ako nagtatanong lang seryoso, gumagamit ka rin ba? Bakit nag-i-illusion ka? Yung mga ganyang illusion mong hallucination ba yan? Na sa'yo, susuporta ng 1 billion? Para sa pagkandidatura mong presidente? Mas maniniwala pa kami kung sasabihin mo may sumusuhol sa'yo dahil merong hinihinging pabor. Yun, pwede pa. Posible pa yun kasi nasa posisyon ka. Yeah? At susuhulan ka kasi may probability. Hindi kasi ganito Ito. Sa tingin nyo may susuhol kay PRRD? Merong magtatangka magbigay sa kanya for asking for favor or for candidacy? Halimbawa lang, I don't think so. Wala magtatangka. Sigurado ako dun. Kasi alam nila mapapahiya sila. Baka banggitin pa sila o baka awayin pa sila. Di ba? O ipakulong pa sila kasi bribery yun. Yeah? O baka kaya mo lang sinasabi na yung 1 billion ay para sa candidacy mo ay para hindi namin sabihin na ba't di mo kinulong yun? Kasi bribery yun. So ibig sabihin, para bagang sinasabi mo, hindi bribery 1 billion. Pang-suporta yun sa kandidatura mo. But in reality, maybe, I do not know, maybe, yan ay bribery for something. Sino nga ba yung
kumikita ng 1 billion a day. What do you think, people in the house? Do you think possible na yon ang sumusuhol sa kanya para sa... Tuloy natin muna to. Veterano na tayo, alam na natin ibig sabihin. Diba? Iwas ka na lang, kaysa mapahama ka. Hindi raw siya nasilaw sa 1 bilyong piso, bagamat hindi tinanggi ni Remulla ang balak niyang kumandidato. Pero may balak kayo tumakbo, sir. I'm entertaining it. You're debating it. It's possible. What- I know what to do for the country. Kaya ako inubos sa'yo. I know what to do for the country. Seriously? If you know what to do in the country, ba't hindi mo gawin ngayon? Di ba? Eh, tingnan mo yung crime rate natin. Grabe. Ito nga lang binigay ko example eh. Rocket, propeller, naman tawag doon, grenade. Ang ginamit pang ambush. I know what levers there are to make the country better. To be clear, we're talking about the position of president, yeah? Not just any other. Yes. Sa ngayon, nakafocus muna si Remulla sa pag-aresto sa mga puganteng sina Zaldico at Atong Ang. Nagbabalita mula sa Frontline. Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, Julius Ay, nako. Baco po para sa komprensibo. Alam mo, ito yung mga... hindi ko alam kung masasabi nating sobrang insensitive, sobrang stupid, or masyado tayong ginagago, masyado niyang ginagago yung mga tao. Hindi ako maniniwala sa kanya ever. Pero alam mo yun, I know what to do. Eh, ikaw ang sekretary ng DILG. Bakit ngayon talagang talamak ang krimen? Kaliwat kanan ng droga. Hindi mo nga masolusyonan yung mga nagpe-Facebook na gumagamit eh. Di ba? Mabilis na responde ng pulis. Alam mo, sa lahat-lahat naman ng sasabihin mo, yan ang pinakasablay. Kasi ramdam ng tao yun. Ramdam ng tao kung ginagago mo sila. Especially pag nakatira ka, alam mo yun, sa mga, alam mo na, sa mga ghetto na lugar. Ramdam nila na yung peace and order lumala ngayong panahon na ito. Alam mo, wala akong nakausap na sinabi nila na ngayong panahon na ito ay maayos. Etong panahon na ito ay mas maganda at mas peaceful na ngayong ito pong panahon na ito. Wala magsasabing ganun. Sa totoo lang, wala ho magsasabing ganun na ngayon ay mas matino kaysa noong panahon ni Pangulong Duterte. Walang magsasabi nun. Sa totoo lang, wala. Kasi nga, it's really obvious na tangina naman. Ang droga ngayon talama, kaliwat kanan. Tapos ang lakas pa ng loob ng mga tao, bitbitin sa airport. Alam mo yun, smuggle. Bakit nila gagawin niya? Kung panahon ni Duterte, hindi nila gagawin yan eh. Gets nyo? Wala magtatangka kasi alam nila meron silang, meron silang kalalagyan. Di ba? Kaya huwag tayo maglukuhan. Sir, huwag tayo magbulahan. Ito'y isang gaguhan. Itong klaseng na ikaw ay kakandidato. Walang problema kung mandidato ka pero isasabi mo ayusin mo Pilipinas. Bullshit. Yun ang totoo. That's a bullshit promise. Yung sasabi mong kaya mong ayusin ang Pilipinas, ngayon di mo maayos. Kalokohan yan. Di ba? Tapos ngayon, tila, merong pinaparinig sa'yo si Amy Marcos. Panoorin mo to. Ito, pasok. Sinisi ni Senadora Amy Marcos ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkakasakit. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano naman ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga ang... Ang payo pa ng Senadora sa Sino yung piling presidente? Alam naman natin, di ba? May chismis dyan. Sinabi ko na sa inyo ito eh. Meron tayong... May bibuit tayo dyan sa loob ng Malacanang eh. Hindi lang nila alam. Pero may chismis daw dyan, di ba? Paulit-ulit sinasabi sa atin yan eh. Alam mo, si BBM, wala daw yan. Kung ano yung description ni Senator Amy,
Ganun daw si BBM talaga. Yung gigis daw ewan ko kung totoo. Si Senator Amy na nagsabi, almusal, Mary Jane, di ba? Tapos, tuloy-tuloy pa rin daw. Malala pa nga yun ang pagkabanggit ni Senator Amy. Yun daw ang sabi. At ang nagdidikta daw dyan, walang iba kung hindi yung Remulla Brothers. Mukha kasi the most, anong panahon na DOJ pa si Boying. The most influential pagdating sa Malacanang, walang iba kung hindi yung Remulla Brothers. Sila daw nagdidikta ng kwento, sila daw ang parang pinakikinggan, kung ano daw sabihin nila, yun ang nasusunod, di ba? Parang ang dati may papel pa yung executive secretary nung panahon ni Duterte. Ngayon, parang wala na parang hindi mo na alam kung may ginagawa pa ba Pangulo ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa palasyo na anyay mga panggulo lamang. Inanunsyo ng Malacanang na naospital si Pangulong Marcos itong Miyerkules dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senadora Amy, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Dagdag pa ni Castro, totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng taong may karamdaman at huwag daw magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Paano naging biro yun? Alam mo, maybe the way na magsalita si Amy, mukhang kasi yung itsura niya, di ba? Pero paano naging biro yung ganong dating? I don't think nagbibiro siya Honestly seryoso siya sa pagkomento na alagaan nyo naman yung ading ko. Kasi nga, siguro mas may alam pa siyang malalim na dahilan kung bakit na-ospital. Ayaw lang niya sabihin. Alam mo naman si Amy, it takes time bago niya masabi ko ano yung dapat niya sabihin Pero, alam mo yun, mukhang ganun sana, itong si Claire Castro manahimik na lang. Huwag ka na mangialam. Hindi, totoo lang Claire Castro, huwag ka na mangialam. Pag-usapan na magkapatid. Kung ako ikaw, anak, sabi ko sa inyo. Kung ako yun, meron kaming usapan ng kapatid ko, meron kaming hindi pagkakasundo at may mangingialam, sampaling ko. Honestly. Usapang magkapatid to, huwag kang pakialamero, huwag kang pumapasok, wala kang alam. Ganunin ko Kung ako yun I mean, kung meron kaming problema ng kapatid ko sa isa't isa, kunwari, binabanatan ko siya o kaya naman, binabanatan niya ako. Tapos, nagtatalo kami, tapos bigla may eksena sa amin. Aba! Yari sa akin yung kaya, yung si Claire, yung sinabi ni Amy, out of family matter yun. Ibig sabihin, sinasabi lang niya, huwag niyo namang pabayaan yung kapatid ko. Yung mga nagpipiling presidente dyan sa palipaligid, huwag niyo namang pabayaan. Hindi, kaya huwag kang sumali. Hindi naman ikaw yun. Ikaw ba yun? Baka naman ikaw yung nagpipiling presidente. Unless ikaw yung nagpipiling presidente, kaya ka umihirit ng gayan. Di ba? Ay nako, yung si Claire talaga sablay ka. Ito, pakinggan nyo itong banat ni Marcoleta as in dinurog niya dito si Lacson. Naku po, ang lupit dito. Durog si Lacson dito. Now here from the other camp, the minority bloc, and former Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta joins us tonight by phone. Good evening, Senator Marcoleta. Good evening, good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did you... Our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mandat budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko Sabi nila, it's already being crafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatangu-tangu lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi
ang mga tao, they're agitated. They're frustrated. Galit na galit ang mga tao. Ninakaw. Hindi lang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Pero hindi bang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator, Kaya yung nirereklamo kasi nito ni Lacson inunahan daw sila. Parang sinasabi ni Marcoleta, ang bagal mo eh. Nakatingin lang kayo eh. Ang tagal na nito, mantakin mo last year pa to. Hanggang ngayon, walang nadidiscover. O sasabihin na naman nila, kaya nga, alam mo, panakip butas yung mga senador eh. Mantakin mo ang binabanggit pa lang from the very beginning si Romualdez tas ang kinulong yung senador. Sinong gago yung ganong klaseng diskarte? Di ba? Napakakalukuhan eh. O, tapos ngayon, pagrereklamo ka kung mabilis yung iba. Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang, pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo, baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, nung sa huling... Senator. Sorry. Di ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, Dapat binara mo yun, Senator Marcoleta. Parang minumaliit ka. Tanggal mo yung franchise to. Very lang. arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, no? And the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya sumasagot, what will you feel? Nayari ka doon, ate. Yari ka. Hindi, biro naman. Hindi naman niya binabara. Kayo naman. Hindi tatama naman eh. Kung ikaw yun, ang tinatanong mo yun, dalawa, iba sumasagot. Di ba? Medyo obvious. Obvious na obvious. But, well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Nako, yari ka dyan, te. Sigurado yan. Yari ka dyan. Yan yung mga tanong na hindi mo dapat tinatanong kasi gusto mo ako sumagot. Ako na sasagot. Ay, hindi, wag na. Si Senator Marcoleta na lang ang sumagot. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Discayas? Alam mo, yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, doon muna kukunan ng restitution. At saka matindi yung ginawa nila sa restitution, ha? Bakit? Finrish nila ang account. Lahat ng account ng Discaya, finrish nila. Tapos, gusto nilang magsole ng pera. Paano nga nila gagalawin yun? Paano nila i-withdraw yun? Paano nila isosoli yun? Finrish nyo na nga. Tapos sasabihin nyo, hindi kasi siya nag-restitution kaya hindi siya pwedeng pumasok sa WPP o yung Witness Protection Program. Gago pala kayo eh. Tanggalin nyo kaya yung freeze para maisoli sa inyo. Ayan na nga, finrish nyo na, nasa inyo na, ibig sabihin nun.
Ibig sabihin, kaya ka nga finris hindi mo na magalaw yung pera. Ibig sabihin, gobyerno na ang may ano niyan. Eh kung gusto nyo talagang ibigay sa inyo, tanggalin nyo yung freeze, ipa-withdraw nyo sa kanila, samahan ninyo. O, i-withdraw nyo mga 1 bilyon, 2 bilyon, bigay nyo kay may pangarap maging presidente. Di ba? O tapos sabihin, yan restitution nyo. Magkukumpute. Magkano? Baka pagmula ng korupsyon yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Di ba, you're bending the law. Siyempre, yan yung expertise ng mga Rimulya. Bending the law. Kasi mga loko-loko. Si Vizcaya pinagtatanggol ko doon. Nagkataon lang si Vizcaya, siya yung kauna-unahang nag-apply under the WPP. Ang problema, bago pa ma-process yun, nagsalita na yung dating DOJ secretary noon. Hindi ko basta-basta ipoprocess yan hanggat hindi niya sinusoli yung pinagnakawan niya. Nakakita ka ba ng ganon? Nasa batas ba yung ganon? Senator, wala naman akong makuhang iba ng mga testigo para ang mga lalaking isda ang maituro. Mahirap ito mapapasapanganib ang buhay, kaya nga meron tayong WPP. Pero kung ang batas na para sa kanila hindi gagamitin, bahala na sila. Pero yung sinabi pong statement ni Curly Vizcaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan, ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun Boom! Yun ang pakiramdam niya Akala nyo kakampihan ni Marcoleta, ha? Ito kasing mga media na to, galit na galit to kay Marcoleta Dahil yung mga kasama nila, tinanggalan ng prangkisa Akala siguro nila kakampihan ni Marcoleta. Opinion niya yun Problema niya na yun, sabi niya. And then, tsaka tinan mo ito. Kung dinidepensa ni Marcoleta, di sana, pag tinatanong ng mga senador, si Vizcaya, si Marcoleta sumasagot. Yun ang dinidepensahan, tinuturuan. O kaya aabutan niya ng apidabid, katulad ng ginawa ni Remulla kay Bernardo, idabutan ng apidabid. O di kaya naman, katulad ng ginawa ni Lacson, na pag tinatanong at inuusisa yung witness, siya ang sumasagot. Bakit? Pag tinanong ba si Vizcaya, siya ang sumasagot? Si Marcoleta ba? Anak kayo ng wewe Pare-pareho pala kayo Di ba? Pinampihan ko ba siya doon? Hindi, ang gusto kong malaman, paano ako nag-aabogado sa kanya? Paano ako nag-aabogado? Paliwanag mo ngayon! Paliwanag mo ngayon! Bakit nag-aabogado? Tatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Vizcaya? Ay, kay Gutesa? Nung tinatanong ba si Gutesa, ako sumasagot? Nung si Gutesa ba ihayag ko doon, ipresenta ko? Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Ayan. Di ba? Gago! Nanghirap sa inyo Akala ninyo At hindi kami binigyan ng sworn statement. Ano ngayong itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, bago ito, kayo pa po yung chairman ng BRC, binabatikos na rin po ng mga tao. Allegedly, yung asawa nyo daw may koneksyon sa mga Vizcaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? Naipaliwanag ko na yun, di ba? It proceeded from an ignorant question. Naipaliwanag ko na yun. Mga ignorante. Okay. So, yun ba yung issue natin dito? Hindi po. Our other, marami po kaming katanungan kung mamarapatin po ninyo. Okay lang. Yung relasyon po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun Magkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, noong Lunes. Let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Yan. Ang daming niyang binanggit. Number one, halimbawa, noong plenary debate ng budget, panahon ng PBCC, nandun sila. Doon niya dinisclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na mayroong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa net. Kinounter niya yon. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan. Sabi niya, actually, ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Grabe yun, ha? Tama yun, ha? I mean, bakit hindi pinatawag si Bersamin?
Don't tell me, courtesy na naman yan, Lacson. Ang hilig mo sa courtesy. Palusot mong courtesy. Tama di ba? Binanggit na nakakatanggap daw. O bakit di mo pinatawag? Nang malaman natin kung talagang nakakatanggap at baka namang may iba pang nag-utos sa kanya bilang executive secretary. O bakit di mo pinatawag? Courtesy? Anak ng courtesy yan? Nandun si Bernardo. Hindi naman niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit hindi natin busisiin? Akala ko ba, we should always go where the evidence leads us. Wala. Nandun na yung dalawa dahil ba merong general denial si Trigib? Ganun na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin, nagsisinungaling at sinungaling si Sec. Bernardo. Yes sir, sabi niya. Ba't hindi kumibo si Bernardo? Papayag ba kayo ng kinuha nilang state witness? Sinungaling? Ba't di sila kumibo? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pabulaanan sinabi ni Bernardo kasi 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa program fund. So ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang babae na nakatakip ang mukha? Nasa rooms ba namin yung nakatakip ang mukha? Wala. Di ba? Tama Kino-confirm niya pero ayaw naman niya imbitahan yung makakasagot. Di ba? Anak ng tutsa ka. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? So, Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng inyong report. In the end po ba nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Hindi, at the doorstep of Lacson. Ay, nako. Sabi nga niya, we always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin manggagaling yun. Okay, and balikan ko lang quickly yung majority and minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po at unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi, pumirma nga si Senador Bato. 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Cheese, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma, binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President thinking na ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa... Akala ko naman, kahit papano, ilalabas nila yon para makatulong man lang. Agitated ang tao, kagaya mo sabi mo, frustrated, nagagalit na. Kung hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change, is there talk of that? Kasi Sigurado yan. Kahit ayaw aminin ni Marcoleta. slim nung majority right now. So, yung minority is actually in the position. So, kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na yun. Wala akong tinitingnan na ganong anggulo. Hindi yun ang aking priority. Ang priority ko matapos natin ito kahit papaano mabigyan natin ng paliwanag ang taong bayan na ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante, mapagsilbihan natin ang mamamayan. Kaya lang, Senator Marcoleta, aminin natin, walang mangyayari pag si Lacson na nandyan. Pasensya na kukontra ako dito ng konti, Senator Marcoleta. Walang mangyayari kung nandyan si Lacson. Kaya tanggalin nyo na yan dyan.